Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po si Jenjen ng Daan, Bantayan, Cebu. Ang kwentong ito ay patungkol sa lolo sa Tornino ko noong kabataan pa. Mula din ito sa kanya noong nagbakasyon siya sa amin. Naingkwento niya ang lahat at nangyari ito dekada 70 sa lugar nila noon. Sa bukiran sa Dumanog, Cebu. Nakakamangha pero lamang ang nakakatakot. Hindi ako sigurado kung totoo ba pero may mga patunay kasi. Tsaka ayon din sa tatay ko, may abilidad talaga si lolo. At upang lubos niyong maintindihan ang lahat ay ito na ang kwento ng buhay niya. Gaya ng nabanggit ay sa bukiran ng Dumanog, Cebu nakatira ang pamilya nila sa Tornino. Pagtatanim at pagtutuba ang ikinabubuhay nila. Ayon kay sa Tornino, hindi niya sukat akalain na makakaranas siya ng kababalaghan. Hindi lang basta nakaranas dahil naging parte ito ng kanyang buhay. Hanggang elementarya lamang si sa Tornino. Sa murang edad na 15 taong gulang, marunong na itong magtuba. Banat na banat ang katawan. Hulma dito ang bigat ng trabaho. Kumbaga, sanay na sa hanap buhay. Kaakibat ito ng kanyang amang si Tatay Fredo. 4 silang magkakapatid. Ang panganay ay maagang nagkaroon ng asawa. Babae yon, ikalawa si sa Tornino. At ang sumunod sa kanya ay maliliit pa lang. Laging payo ng kanyang ama na iwasan ang pinakadulo ng lupain. Iwasan doon magpunta. Lalo na doon sa 3 puno ng niyog na bukod sa malabong ang mga dahon. Marami ding bunga. Nagtataka si sa Tornino. Nagtanong kung bakit. Paano ba naman kasi masagana talaga sa bunga ang mga niyog doon? Magandang gawing sanggutan. Sakahang niyog po ang sanggutan. Makahoy. Hindi katulad ngayon ang lalawak na ng sakahan. At itong lupain na pinagtutubaan nila. Pinagmamay-ari yun ng mayamang personalidad. Katunayan ay naging politiko pa nga umano ito. Nanalo bilang konsehal sa lugar. Ang sabi naman ng kanyang ama, may mantiw umano. Walang alam si sa Tornino sa kung ano itong mantiw. Kung kaya naman kinulit niya ang Tatay Fredo. Wika umano nito noon ay makakain ba umano ang mantiw. Pero tumawa lamang ang kanyang ama. Engkanto umano ito. Isang uri ng lamang lupa na nakatira kadalasan sa mga niyugan. Matangkad at kapusturat talaga nito ang niyog. Pero may mga paa at kamay. Storbot naman yan, tay. Istoryang binutbot. Walang ganyan, no? Sabi ni sa Tornino. Pero giniit ng kanyang tatay na totoo ang mga sinasabi niya. Pero nang tanungin niya naman ito kung nakita na ba ng kanyang tatay ang mantiw, hindi na kumibo ang kanyang ama. Kung kaya't napapailing si sa Tornino. Ang kinagandahan kasi sa mga niyog doon sa dulo ay mabababa. Sa tuwing pinupuntahan niya ay wala namang kakaiba sa lugar. Hindi siya nagpapakita sa kanyang ama kasi nga napapagalitan siya noon. Simple lamang siya ng sibat at puslit na sa dulo. Isang hapon, matapos makatikim ng mga binhing mais, naisipan niyang puntahan ang dulo. Ito ding maisan nila ay pinagmamay-ari ng nasabi kong mayamang personalidad. Bali lumalabas na sa uplang sila nito. Pero walang pakiumanong may-ari. Maski hindi na bigyan ng kita mula sa tuba, basta't bantayan lamang ang lupain maging ang maisan, ipinapaubaya naman sa kanila. Bitbit ang 2 sugong, sanggot na pagkatalim-talim at sag-uban, nakatingala na si Tornino sa mga puno. Walang hakak ang mga puno dito. Bagay na wala talagang umaakyat. Dito ay sinimulan niyang gawa ng hakak ang isa. Yun yung nasa pinagagilid. At ito din ang mas masagana sa bunga. Abot kamay niya ng unang palwa.
pero walang ano-ano. Nakarinig siya ng hilik nun. Tinig na saglit siyang napatigil sa ginagawa. Dahil nga bukod sa kakaiba, nakakapangilabot. Tinanaw-tanaw niya ang ibaba. Wala namang tao. Siya lang mag-isa doon. Tsaka malayo ang bahay nila mula dito. Mga nasa halos 2 ektarya ang layo kaya masasabing malawak talaga ang lupaing yon. Tuluyan siyang nakaakyat sa may itaas. Tanaw niya ang kapaligiran. Mababa naman ang punong ito pero malayo ang kanyang nakikita. Maraming bulaklak yung niyog. Sakto pa talaga sa edad para abisin o tapyasin para pagkunan ng katas nun. Inuna niya yung pinakaitaas. Noong akma niyang hihiwain ang puso ng bulaklak ng niyog, muli niyang narinig yung hilik. Sa pagkakataong ito ay malakas, tsaka mas nakakakilabot umano yon. Sa hindi malamang dahilan ay biglang umalog ang puno. Parang lumindol. Wala namang malakas na hangin pero umalog talaga at kamuntikan pa siyang madulas noon sa palwa ng niyog na ito. Ilang mga sandali lang, may natatanaw siya doon sa malaking puno ng mahogany. Tao ang postura at maitim, pero napakalaki. Parang anino lang. Hanggang sa gumalaw ito. Walang ano-anong bumaba kaagad si Saturnino. Pero sa maniwala man kayo at sa hindi, may nakabantay sa may babaan. Napakaitim nun. Ang mga mata nito'y naninilaw na may halong kulay pula. Dahil dito ay hindi siya bumaba. Bumalik ito sa may taas at labis na siya noong nahintakutan. Malaki ang nilalang. Hindi naman daw yun ang tinatawag na mantiyo kasi nga walang nabanggit ang kanyang tatay na maitim. Tsaka hindi kapustura ng niyog. Muli siyang sumilip noon. Pero nawala ang nilalang na ito. Yun nga lang ay naririnig niya pa rin yung tunog ng parang humihilik. Kaya nanatili talaga ito sa maitaas. Hanggang sa ginabi na lamang ito at naririnig niya noon ang pagtawag ng kanyang ama. Hindi naman makatugon si Saturnino kasi nga natatakot daw siya. Baka umano kapag nag-ingay siya ay magalit ang nilalang na yon. Ultimong paggalaw ay hindi niya yon ginawa. Nakaihi na daw siya sa salawal. Kulang na lang ay madumi. Tsaka yung posisyon niya pahirapan pa. Ngawit na gawit ng kanyang paa. Nangangalay na rin ang kanyang kamay. Idagdag pa sa pagdudusa niya doon ng dilim. Hindi niya makita ang ibaba, na siya namang mas lalong nagpapatakot sa kanya. Ayon kay Saturnino, malay niya manong naririyan lamang ang nilalang. Kasing kulay ito ng dilim eh. Hanggang sa nawala na daw yung hilik nun. Dito ay dahan-dahan siyang bumababa. Ani may gusto niya na lamang tumalon noon. Ang problema, mabato daw sa ilalim. Batong matutulis na tinatawag na banika. Ito din naman daw kasi ang kalimitan na lupa sa bukid noon. Nang makarating na ito sa baba, kinakapa-kapa niyang tsinelas noon pero wala na ito. Hanggang sa naamoy niya ang usok. Yung tipong sobrang nakakasulasok noon. Napakatapang umano na mas matapang pa sa usok mula sa bunot ng niyog. Dahan-dahan siyang naglakad. Kalmado lang, pero sa hindi malamang dahilan, meron siyang nabangga noon. Akala niya'y puno, pero nang kapain niya ito. Malambot at malamig. Mamasa-masa din na tila mabalahibo. Maya-maya ay may kung ano umanong nagbaga. Yung tipong lumiwanag. Pagkaangat ng tingin ni Saturnino, halos iwalayan siya ng katinuan noon nang makitang ito pala yung nilalang kanina. Nakadungaw ang ulo sa kanya. Hanggang tuhod lamang siya nito. Ang lalaki ng mga mata. Tapos tangan sa bibig nito ang animay malaking tabako nun. Pusturang tabako siya pero kahoy yun.
Sumirit na kaagad ang takbo si Saturnino. Nagsisisigaw na siya sa mga puntong ito. At dahil nga nakabuelo na siya noon ng pagtakbo ay wala talagang lingon-lingon. Ang problema nga lang ay naiwan niya mga gamit niya noon. Bukod sa pagagalitan siya ng kanyang tatay ay tiyak na makakatikim pa siya ng malupit na disiplina nito. Bawal iwan ng saguban gawa ng baka pagkatuwaan at lagyan pa ng laso noon. Magpaganon pa man ay patuloy lamang siya sa pagtakbo. Direksyon ng bahay nila ito pero sa maniwala man daw kayo at sa hindi. Nung mapagod na umano si Saturnino at saglit nagpahinga. Itong paligid noon parang yun lang din kanina. Dahil naaaninag niya ang 3 niyog na masagana sa bunga. Yung takot sa katawan. Mas lumala. Para nang puputok ang ulo niya noon sa nerbiyos. Hanggang sa nakarinig siya ng halakhak. Halakhak ng para umanong nasa loob ng simbahan. Malakas. Tapos tunog malaking nilalang. Dito na nagsalita si Saturnino. Wika niya wag daw siyang sasaktan. Wala naman siyang alam umano na may nakatira sa lugar. Patawarin siya noon at naghahanap buhay lang. Kahit papano, makatulong umano sa pamilya at kahit papano'y nagmamakasakaling makapag-ipon para makapagpatuloy sa pag-aaral noon. Nawala umano yung halakhak pero pinalitan pa rin ito ng tunog ng tila humihilik. Hindi niya alam sa kung ano ba ang gagawin itong nilalang na ito. Hanggang sa narinig niya ang pagsasalita. Yung tipong ngaw-ngaw lang na ngaw-ngaw pero wala siyang naiintindihan. Ilang mga sandali lang ay bigla na namang nagbaga ang kanyang kiliran noon. Malaking bagay ito. Yung tipong parang nagkaroon bigla ng ilaw sa lugar. Ang nakapagtataka ay wala namang pinanggagalingan ng liwanag. Kahit anong lingon niya noon ay wala. Basta umaamag lang at nasa tapat siya ng malaking puno ng kahoy. Itong puno ng mahogany, kasunod na sa 3 niyog na masagana. Mga ilang segundo ang namagitan. May dahan-dahang kumakabig mula sa likod ng punong yon. Walang ano-anong napaatras si Saturnino. Ito yung nilalang. Hindi man lamang umano gumagalaw ang mga damo sa bawat paghakbang niya. Ni hindi nga siya nakarinig ng alingas-ngas nun. Hanggang sa tuluyan na itong nagpakita. Malinaw na malinaw ang detalye. Pero maamo ang mukha nun. Hindi katulad noong kanina na nakasimangot. Nakatitig lamang sa kanya. Hindi na din manilaw-nilaw ang mga mata na halong pula. Parang normal na tao na mata lang ng tao nun. Saksing buhay si Saturnino na nakikita niya talaga ang nilalang na ito. Nakiusap siya dito. Pauwiin na lamang umano siya at pinapangako niya na hindi siya babalik nun. Alam niyang nililigaw siya ng nilalang. Dahil kanina pa siya tumatakbo pero bumabalik na din siya sa lugar. Bumuka umano ang bibig ng nilalang at dito ay namutawi na naman ang boses na hindi niya maintindihan nun. Hanggang sa napatulala siya noon ang bigla na lamang naging lingwaheng lokal ang boses. Yun bang Bisaya din? Hindi naman umano siya pwedeng magkamali noon gawa ng naririnig niya talaga ito. At alam niyo ba kung anong sinabi? Huwag daw matakot si Saturnino. Aba, mantakin yung kilala siya nito. Kasunod ng mga katagang yon ay kung maghanap buhay umano para sa ikabubuti. Hahayaan niya ito. Malaya ito na magtuba at natitiyak ng nilalang na marami ang makukuhang katas nitong si Saturnino. At kung sakali umanong kainggitan dahil hindi naman daw maiiwasan yon kahit sa mundo nila, ay wag umanong matakot na sangbitin ang pangalan ng nilalang. Unggal. Yun umano ang pangalan niya. Sa mundo ng mga tao, tinatawag silang Agta. Dahil nga sa maitim at malaki, kaya ganun ang tawag sa kanila. Tinitingala daw sila ng mga nabibilang sa mundo nila bilang tagapagbantay.
Mataas ang respeto dahil may mataas na kalidad. Maya-maya noon ang bitbit nitong malaking tabako ay inabot sa kanya. Wala nang sindi yun. Gamot daw sa kahit anong sakit yung hinihitit niya. Gamitin daw ito sa oras na kinakailangan. Pero wag sa mga taong abusado sa katawan. Walang bisa umano ito. Malaki daw yon. Pero nang masampa na sa kanya mga bisig, napakagaan umano. Alam niyo man ang guod, di ba? Yung sa kawayan, yung pinakapuno talaga. Ganoon daw kalaki ang binigay nitong agda. Ngayon, nawala ang takot niya sa tornino. Naging magaan ang pakiramdam niya sa mga puntong ito. Mabait naman pala yung nilalang. Nagtanong siya sa kung paano kung may makakita sa tanga niyang kahoy na parang tabako. Ang sabi naman nitong agta, walang mag-aakala na iba ito dahil nga karaniwang kahoy lang. Basta't kapag kinakailangan daw gamitin ito, magtipak lamang ng kakarampot at ihahalo sa may siga. Ang usok daw ang mabisa sa may gamutan. Maya-maya ay biglang naglaho ang nilalang. Kasabay noon ang pagdilim ng paligid. At kasabay din ito ang pagbigat ng kanyang hawak. Takang-taka si Saturnino kung bakit daw bumigat yon. Kamuntikan pa niyang mabitawan. Sa kabila ng lahat ay inisip niya na lamang ang kung anong hiwagang meron yon. Dito ay umuwi na siya. Kung kanina'y naligaw, ngayon hindi na. Pero yun na nga at napagalitan siya ng kanyang ama. Saan ba umano nang galing? Sabi naman ni Saturnino ay nakatulog lamang sa may kakahuyan. Itong bahay nila'y napakapayak. Imahe ng kulturang Pinoy lalo na yung mga nakatira sa bukid banda. Malalayo din ang kapitbahay nun. Napapalibutan ng lugar ng mga saging at niyog. May malaking akasya sa likod na nagsisilbing lilim sa hapon. May isang kubo sila na nasa gilid ng akasya. Dito nakalagay ang kanilang mga imbak na tuba. Maging ang mga kopra. Doon din nakaimbak. Nagkokopra din kasi ang pamilya nila noon. Itinago ni Saturnino ang upos ng agta sa ilalim ng silong ng kamalig na ito. Nakaangat din daw kasi sa lupa pero mababa lang. Sapat na madadaanan ng mga manok ang habog na yon. Kinabukasan ay nilagnat si Saturnino. Mataas na lagnat siya dahilan upang mabahala ang mga magulang. Itong nanay niyang si Imay ay nautusan ng kapatid niyang si Benel. Ito yung sunod sa kanya. Ang bunso kasi si Buboy. Tatlong magkakasunod na lalaki sila at gaya ng sinabi ko, babae ang panganay tapos may asawa na ito. Bali, pinapapunta nito ang kilalang manghihilot sa lugar. Si Mang Iloy. Yun kasi ang sandalan nila kapag may nagkakasakit lalo na kapag nilalagnat. Karaniwan na ito sa bukid. Dumating ang albularyo'y tanghali na. Nagulat yon kasi nga ayon dito, malakas na bati daw ng agta ang tumama kay Saturnino. Pero hindi naman ito nakakamatay. Lagnat lang at malamang bukas ay gagaling ng binata. Pero nagtanong ito sa kung saan ba umano nagpupunta si Saturnino. Gustong sabihin noon ni Saturnino ang nangyari sa kanya kagabi pero naisip niyang baka puntahan pa ng albularyo ang lugar. Baka may mangyari na siyang ikagalit naman noon ng nakatirang elemento. Diyan lang naman po sa sanggutan, natutuba. Wala naman po akong ibang pinupuntahan. Totoo po ba talagang agta? Nagmamaang-maangan si Saturnino. Kahit nga noong sinabi ng kanyang tatay na maaaring pinunta niya ang lugar na may nakatirang mantiw. Pero umiling ang binata noon. Sabi nito bakit naman daw siya tutungo doon kung pinagbabawalan siya. Pero itong albularyo umano ay makikitang parang skeptical. Nakatitig sa kanya habang nakasimangot ang mukha noon. Sa mga sandaling ito ay nakaupo sa bukana ng pinto itong si Saturnino, habang yung albularyo naman ay nasa beranda. Nung paalis ng matanda ay sinabi nitong babalik daw siya sa susunod na araw o hindi naman kay sa linggo kasi nga obserba niya si Saturnino. Bagamat tingin niya ay gagaling ito sa lagnat pero may kakaiba daw sa binata nun. Kinagabihan lang ay magaling na si Saturnino. Parang wala lang. Pumuslit ito sa may kamalig para magpahangin.
Madilim pero may amag naman mula sa bahay. Ang gamit na ilaw nito noon ay tinatawag umanong Petromac. Lumang dibomba na gaser na siyang uso sa bukid banda. Sinuri niya ang upos noon. Dinidetalye niyang maigi. Hindi kasi naging malinaw sa kanya kagabi ito buhat ng atrasado na sa oras tsaka galit ang kanyang tatay Fredo. Kahoy ito na parabang sanga ng akasya. Pero may butas sa gitna at may kung anong laman dito na kulay itim at dilaw. Inaamoy niya ito. Napasimangot talaga ang mukha niya. Kung ikukumpara daw ang amoy nito ay parang samyu ng amonyum. Nagtipak siya ng konti, tapos kumuha siya ng bunot. Sinigaan niya ang bunot sabay lagay sa kakarampot na bahagi noong upos na yon. Maya-maya ay bigla na lamang may umatungal. May umatungal na siyang dahilan kung bakit napasigaw ang tatay Fredo. Tinawag umano si Saturnino sabay sabing akyat daw ng bahay gawa ng bayungo. Aswang po yung ungo, Sir Seth. Nagmumumura ang tatay Fredo. Kaya daw sumasakit ang tiyan ni Nanay Imay kasi nga may aswang sa ibabaw ng akasya. Doon lamang din umano nalaman ni Saturnino na buntis pala noon ang Nanay Imay niya. Hindi daw kasi halata pero dahil nga sa pangyayaring yun ay nabunyag ito. Ang tanong nga lang, bakit may aswang at bakit umatungal yon? Na parang sobrang nasaktan. Ayon kay Saturnino na nasa itaas ng akasya ang tinig na nagmumula. Nasa loob na ng bahay si Saturnino. Iniwan niyang si Ganon. Ang tatay Fredo ay bumaba habang tanga nitong itak. Dala-dala niya yung ilawan. Kinuha ang tabo na parang malaking pinggan. Parang liwanag sa sabog hanggang sa itaas nun. Iniilawan ng itaas ng puno. Ilang mga sandali umano ay bigla na lamang may kumalabog. Doon banda sa may likod ng akasya. Kasunod naman ito ay agik-ik ng isang tila tunog ng baboy. Alam niyo naman sigurong iyak ng baboy kapag kinakatay. Ganun na ganun umano. Pinunta nito ni Tatay Fredo. Hanggang sa nagsisisigaw daw yun at sinasabing, "Iyawa kang unguwa ka!" Maya-maya bumalik na rin ng Tatay Fredo. Sinabing nang lalaban daw ang aswang pero umalis nito. Nagtataka siya kasi nga parang nahihirapan ito. Umaatungal at gumagapang. Lalaban pero nag-aalangan. Kaya nakatakas yun. Tatagain niya na sana ang ulo pero umatras. Gulong-gulo si Saturnino ng mga panahon nito. Nagtataka nga siya noon na buntis pa lang kanyang nanay. Nadagdagan pang may aswang. Tapos bakit umatungal, di ba? Dito ay pumasok sa isipan ng binata na baka dahil yun sa pagsisiga niya. Sa hindi sinasadyang pagkakataon na nakapanakit ito ng aswang. Tila ba nagagalak na lalo si Saturnino? Ayon sa kanya'y natitiyak siyang may ibang gamit pang upos ng agta na yon. Kinabukasan noon ay nagtuba si Saturnino doon sa dulo. Galit na galit si Tatay Fredo. Di ba nga inabasuhan ito? Pero nasilayan niyang anak niya ron. Sinermonan siyempre pero tumatawa lang daw si Saturnino. Wala naman umanong mantiw sa lugar. Nakakatiyak siya doon dahil iba daw ang nakatira dito. Hinayaan lamang ni Tatay Fredo si Saturnino pero sinabing wala umanong sisihan. Dagdag pa umano nito ay hindi nabati sa agdang sasapitin nito, kundi sasaktan na talaga siya ng mantiw. Umalis ang ama. Nagpatuloy naman sa ginagawa itong si Saturnino. Namangha ito gawa na nung abiso niya na ang bulaklak ng niyog ay sagana umano sa katas. Hindi pang karaniwan. Hindi siya nagbibiro nun. Yun talaga at kung aantay niyo man ang sugong na mapuno, hindi aabot ng tanghali. Ganoon kalakas ang katas. Panaka-naka naman kasi ito dapat. Sa mga manananggot na nakikinig, alam na mahina talaga ang pagpatak. Sa isang araw nga hindi nakakapuno. Hindi din nakakalahati. At kung minsan pa lalo na kapag hindi umayon sa panahon, nako, napakakonti. May season din kasi ang tuba.
May masagana, may mahina. 3 niyog ang inakyat niya noon. Puro kumakatas ng malakas ito. Nagkatotoo nga na magiging masagana nga ang pagtutuba. Natural lang na magtaka mga magulang. Nagtatanong pa nga ang mga ito kung bakit 2 beses umuwi isang araw na may punong sag-uban noon. Itong sag-uban o sanggaban, Sir Seth, ay mahabang kawain na malaki. Tapos may kalawit ang uluhan na siya namang sinasabit sa balikat. Ito yung ginagamit po sa paghahakot ng laman ng sugong. Nilalagyan ng salahan tapos ibubuhos naman doon ng katas na may mga sapat. Napapasukan kasi ito ng minsan kung may langaw Kung minsan may daga pa nga at paniki. May mga daga po na nakakaakit sa niyog noon. Ito namang puting tuba habang nasa saguban, lalagyan ng tungog ito kaya pumupula. Saka pa lamang ililipat sa container. May salahan din yun para hindi masama ang tungog sa loob ng container na ito. Ay na nga ang nagdahilan talaga si Saturnino. Sabi pa nito ay marami kasing tinutubahan niya. Pero kinausap siya ng kanyang ama noon. Isang hapon noon, sa mga puntong ito, nasa beranda sila. Ayon sa salaysay ng kanyang ama, dumalaw daw si Mang Iloy. Nagsagawa ng pagtatawas. Lumalabas na may nakaugnay daw kay Saturnino na isang elemento. At ilang elementong ito, yun din ang nakabati noon. Walang iba, kundi ang agta. May gumagabay daw na agta kay Saturnino. Magaling na albularyo si Mang Iloy. Malalaman ka agad nito kapag may kakaiba sa isang tao. Kaya masasabi niya umanong totoo ang lumabas sa tawas. Dagdag ng kanyang ama, huwag daw magsisinungaling si Saturnino. Nagtanong ito kung yun ba umano ang dahilan kung bakit maraming tuba ang nahahakot itong batang ito. Dito niya na inamin ang nangyari. Na yun na nga, at noong gabing matagal siyang nakauwi, ay nagpakita sa kanyang agta. Doon nga mismo sa lugar kung saan ito ipinagbabawal ni Tatay Fredo. Pero naging kaibigan niya ito. Pinapatubaan pa nito ang 3 puno nun. At ito ngayon ang nagbibigay ng maraming tuba. Bukod pa dyan ay may binigay din yun na isang malaking upos na parang dambuhalang tabako. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ama. Bumaba ng bahay si Saturnino. Kinuha yung upos na yon. Ipinakita sa kanyang ama ito. Hindi ka agad nakapagsalita yon. Kitang-kita sa muka ang labis na pagkamangha nito. Ilang mga sandali lang ay sinabi nito na totoong upos nga ito ng kapre. Dahil minsan na siyang nakakita ng ganito doon sa bukid noon. Isang manggagamot doon na naging bantog dahil nga sa nakapatay ng 2 aswang. Hindi naman pumantiw yung naroroon, tay. Agta. Napakalaki niya, tay. Nakakatakot. Pero noong nagmakaawa ako tapos may mga sinabi ako na siguro nagpalubag ng loob nun Naawa po. Talaga, tay. Tapos ito, pwedeng gamitin po sa panggagamot. Naniniwala din ako na baka dahil dito kaya umatungal yung aswang. Sinubukan ko kasing sigaan sa gilid ng kamalig Nung gabi din yon kung saan doon ko nalaman na buntis pala yung nanay. Tumangutango lang si Tatay Fredo. Maya-maya nagmungkahi ito ng puntahan daw nila si Mang Iloy. Ipapatingin niya si Saturnino, baka masamang nilalang daw yon. At baka sa huli, may kapalit ang lahat. Pero tumanggi si Saturnino. Kasi nga naman niya namang walang mangyayari sa kanya. Harapan niyang nakausap ang agda. Tsaka baka kasi mabulabog pa ang nangyari tapos pagkainteresan pa si Saturnino. Sinabi naman ng kanyang Tatay Fredo na mapagkakatiwalaan naman daw si Mang Iloy. Huwag umanong mag-alala noon. Walang ibang makakaalam ito kung hindi sila lamang ni Mang Iloy noon. Mas magandang ipatingin si Saturnino upang makasigurado. Pero sa loob-loob daw ng kanyang ama, naniniwala siya dito na kailangan talaga ng maging pribado itong kwentong ito o itong sikreto nilang dalawa. Dito ay sinabi ng binata na si Mang Iloy na lang daw papuntahin. Nautusan na naman ang kapatid niya noon.
Pinapunta ng matanda at pagsapit ng gabi ay dumating. Napapangisi si Mang Iloy. Tinatapik ang balikat ni Saturnino. Sinabi nito na wala umanong panganib sa buhay ni Saturnino dahil may gabay itong agda. Yung kapit umano na ikinaakala niyang isang bati lang. Paggabay yun. Malamang ay dumadalaw daw dito sa bahay ang agda nang hindi nila namamalayan. Binabantay nitong si Saturnino. Napakaswerte daw nito dahil nga napagkalooban ng isang birtud. Ang upos daw ng agda ay hindi lang basta gamit sa panggagamot dahil pangkalahatan umano ito. Pangtaboy na mga nilalang, kagaya ng aswang, mga masasamang kaluluwa, maligno at iba pa. At kaya umano nagtatabako ang agda kasi nga dahil ito sa kanilang teritoryo. Tinataboy ng usok ng upos nito ang kung anong nilalang na magtatangkang manahan sa lugar niya. Ultimong ang aswang ay iiyak lamang sa usok ng upos ng agda. Hinayaan ka din palang magtuba doon, ano? Naku Dong, ikaw na siguro ang sa tingin ko'y pinagpalang tao. May albularyong nagtatangan ng ganyan pero bago pa nakuha ang bertud dumaan muna sa bingit ng kamatayan. Samantalang ikaw, ipinagkaloob lang ng kusa tapos may pahabol pa. Libre tuba pa sa tirahan niya. Mang Iloy, pwede po bang tayo-tayo na lang pong nakakaalam nito? Sabat ng kanyang Tate Fredo. Tumawa si Mang Iloy. Natural daw na sila lang dapat ang makakaalam dahil kapag nagkataon na mabunyag ang kung anong meron kay Saturnino, dadagsain ito ng maraming albularyo. Manghihingi ng tipak ng upos at kung hindi naman, aagawin. Dito ay lubusang nagbago ang pananaw ni Saturnino. Nawala na siya sa pagtutuba. Bagkos ay doon na sa konsepto ng pagiging albularyo. Yung pagtutuba ay ipinaubaya niya ito sa kanyang ama. Tsaka yung 3 puno, ayos lang yung tubaan ng kanyang Tatay Fredo noon. Itong aswang nga daw na walang kadaladala ay nahuli dahil lang sa usok ng upos. Gikastigo o pinagpapalo talaga nila yon ng malaglag sa puno. Hindi naman daw pinatay pero gulpi sarado talaga. Sumasama si Saturnino kay Mang Iloy hanggang sa tuluyan na itong natuto sa panggagamot. Dinadagsa na ang kanilang bahay. Kahit papaano umano ay nakakatulong sa kanila itong panggagamot kasi nga dito nagkakaroon ng kita si Saturnino. Tumatanggap pero yun lang may kusang loob. Maiging wala, maigi ding meron. Ipinapalapag niya lang sa altar. Napakatanyag ni Saturnino. Napayagpag ang kanyang kagalingan na ni ultimong ibang mga albularyo ay kinaiinggitan na siya. Minsan ngang may nakipagsubukan sa kanya pero wala namang alam si Saturnino sa konsepto ng pakikipagkumbate. Ang pamamaraan niya kasi inaasa niya lang sa tipak ng upos. Kapag nauubos ito, nanghihingi lamang ito sa agda. Iba-iba daw ang upos nun. May mga dahon nga lang na nilamukos pero naroroon pa rin ang amoy na parang ammonium. Itong agda ay minsang bumibisita. Si Nanay Imay nga daw noon ay hinimatay. Ikaw ba naman na makakita ng malaking mukhang maitim na sumilip sa bintana? Mabuti na lang hindi nakunan. Buntis pa naman ito at malapit pa talagang mga anak nung makakita ng agda nun. Nangungonsumisyon si Tatay Fredo nun. Pilyo kasi ang agda na para bang natutuwa pa. Pero ilang sita lang ni Saturnino, tumitino, nawawala. Sa kabila ng lahat ay wala talagang nakakaalam sa lihim ni Saturnino noon, maliban na lamang sa loob ng kanilang pamilya at kay Mang Iloy. Hanggang ngayon ay buhay pa ang lolo ko. Alam niyo bang maliksi pa rin siya? Maliksi si Lolo Saturnino at mahilig pang mang chicks. Nakita ko na rin po yung bahagi ng upos. Ito yung patunay na sinasabi ko. Nakakamangha pero hindi ko nasusubaybayan ang panggagamot niya gawa ng nasa Bohol na siya ngayon. Mula ito nang magkaasawa na si Lolo Saturnino. Nagbabakasyon lamang minsan lalo na kapag okasyon. Itong kapatid ko, siya nga ang nagtuli. Pakto lang ginamit tapos pinanguya ng dahon ng bayabas na may halong upos nun. Itong dinura sa sugat. Napakabilis kumaling. Hindi man lang namamaga. Paktol kasi Sir Seth ang sinaunang pagtutuling lokal. Sa doktor naman dapat pero
Si tatay ang nagpayo nun. Lahat ng karanasang ito ni Lolo Saturnino nagsimula dahil lang sa upos ng agta.